Personal na kinausap ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mga operator o may-ari ng halos 30 bus company sa National Capital Region o NCR. Ito'y upang palalahanan ng mga ito sa isyu ng road safety at illegal terminals. Pinatitiyak ng kalihim sa kanila na laging tiyakin na ligtas ang biyahe ng mga pasahero at nasa kondisyon ng mga driver tuwing babiyahe palabas at pabalik ng Metro Manila. Ito'y matapos ang ginawang inspeksyon ni Dizon kamakailan sa mga terminal ng bus bagong Holy Week kung saan may ilang nag-o-operate ng iligal. Bukod pa riyan ang nangyaring aksidente sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX ngayong linggo kung saan higit 10 ang nasawi habang may ilan namang nasugatan. Dahil dito ay pinag-utos ng DOTR Chief ang pagsuspinde na sa operasyon ng lahat ng bus units ng Pangasinan Solid North Transit Incorporated. Okay, ang LTFRB board ay naglabas ng fleet preventive suspension covering 270 buses ng Solid North, Dagupan Bus, alinsunod na rin sa direktiba ni Secretary Vince Dizon na magkaroon ng fleet preventive suspension. This will be in not more than 30 days at within that period of time ay may mga dapat na i-comply ang operator respondent. Pinabibilis na rin ng LTFRB sa insurance company ng naturang bus company ang tulong na dapat maibigay sa mga biktima. Makakatanggap na insurance benefits ang pamilya na higit 10 nasawi at maging ang 35 individual na nasugatan sa aksidente na kinasangkutan ng driver ng Solid North Bus Company. If you are a passenger of a public utility vehicle, you are covered by what we call the personal passenger accident insurance. In case of death of a passenger, the family gets 400,000. In case may multiple injuries, so depende sa injury. Pag hindi yan pasahero, third party liability yan. Ang coverage ay 200,000 per accident. So, dito sa nangyari aksidente, it seems that the fatalities of non-passengers of the bus and therefore ang kanilang coverage falls under the third party liability. So, yun ang pinabibilis ng LTFRB ngayon para maibigay na kagad dun sa mga pamilya nung namatay. Sa Lunes, Mayo 5 ay magkakaroon ng press conference si DOTR Secretary Dizon patungkol sa naturang aksidente. Dagdag pa ng tagapagsalita ng LTFRB, kabilang sa posibleng matalakay ang talamak na road accident sa bansa simula noong nakarang taon hanggang ngayong kasalukuyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.